Mga kababayan, kamusta pong muli? Si Kamanong po inyong likod ay muli po nagbabalik at tayo po magkomentuhan. Samahan niyo po inyong likod dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin muli. Ito raw pong BBM Legacy. Natanong po ng isang reporter. Ito pong tinatawag ng Vice President na garbage in at garbage out. At tinatawag din po ng ating mga kababayan na tagapagsinungaling ng palasyo, mga kababayan. Tagapagsinungaling daw po di umano. Ay pinagmalaki po. At yung iiwan daw pong legasiya ni BBM na tinatawag pong bangag at bongit ng kanyang ate. Ito po, ang ipinagmamalaki pong legacy na dapat daw po tuloy-tuloy ang gagawin dahil napakaganda ng legasiya ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Pakinggan po natin ang tagapagsinungaling daw po, mga kababayan. Luzon, Visayas. Si President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and the gains of his administration. Maybe where is this fear coming from, and ano-ano pong gain or legacy ng administration ang posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa pwesto? Unang-una po, ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna na makapagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Hindi po biro si isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado para maipakita sa tao na hindi dapat inaabuso ang pondo ng bayan. Isa lamang ito sa maaari natin masabi na magandang ginawa ng Pangulo. Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. At ang mga proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Ito po ang masasayang kung ang pipili nating leader ay hindi maipagpapatuloy itong naging mga gawain ng Pangulo. So nakakahinayang po talaga dahil baka mamayagpag muli ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan papanagutin ang dapat na managot. Si President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg. Yan mga kababayan, sa dami po ng legasiya, naiiwan daw po na kanyang amo ayon po sa tagapagsinungaling umano. Ay nagbigay po siya ng halimbawa na hindi raw po makakalimutan ng mga Pilipino na si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate, ayun daw pong pagbunyag. Kauna-unahan daw po. At napakatapang na ibunyag ang korupsyon. At nilalabanan daw po pati ang kanyang mga kaalyado kahit sangkot dito. Kauna-unahan, mga kababayan. Siya po ang kauna-unahang nagsabi ng talamak at laganap na korupsyon sa ating bansa. Mga kababayan. At siyempre po, pananagutin. Dahil hindi raw po pwede na ang pondo ng bayan ay hindi nagagamit sa tama. Pananagutin. Kahanga-hanga. At yan daw po ang dapat gawin. At sila po ay nangihinayang kung itong ginagawa daw po ni Bongit na tinatawag na bangag ay hindi mapagpatuloy. At siyempre ipinagmalaki rin po yung isa pa kung paano po ito magtrabaho lalong-lalo po sa panahon ng crisis o krisis. Katulad daw po ngayon na nangyayaring malaking problema lalong-lalo sa kakulangan dahil may giyera sa langis, sa petrolyo. Hindi po ba, mga kababayan? Kanino po ba nagsasalita ang tagapagsinungaling? Nagsasalita po ba ito sa mga Pilipinong tanga na nagpakabobo at nagpakagago sa kanila dahil sa pakinabang? Ramdam po ba ng mga Pilipino lahat ng pinagsasabi, kahit po yung dalawa na paglaban at sinasabing pagkontrol
at paggawa ng solusyon sa nararanasan po natin na mga problema? Nasolusyonan po ba, mga kababayan? At ano po ang naitulong sa atin nung pagsasalita at ibunyag po ang mga korupsyon na ginagawa ng kanyang mga kaalyado? May napala po ba ang mga Pilipino nung binunyag niya? Mag-iisang taon na po. Malapit na naman po ang kanyang sona nang mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo! Hindi po ba? Paano mahihiya? Makakapal na po pagmumuka. At talagang hindi makakalimutan ng taong bayan na sinimot ang pera ng bayan. Simot. At ipinaglalagay sa mga maleta. Legasiya po yan. Hindi po makakalimutan ng Pilipino yan. Ang pera ng Pilipino, ang aming buwis, ay ipinaglalagay ng mahigit 3 taon sa maleta. At pinagdideliver sa mga magnanakaw na sinasabi ni Pangulo na kanyang binunyag at pananagutin. Mag-iisang taon na, si Ramon Bong Revilla Jr. pa lang ang nasa kulungan sa dami ng mananagot. Isang senador, dating senador pa. Pero wala tayong nakitang mga congressman dahil nga po sa pagbubunyag ng Pangulo. Binunyag niya. Kaya nga po legasiya ito. At wag daw po tayo papayag na hindi sundan ang kanyang legasiya, na hindi makakalimutan at hindi na makakalimutan ng mga Pilipino ang mga legasiya na iiwan daw po ni Bangag na tinatawag na bongit ng kanyang ate. At hindi raw po papayag sila na walang managot at walang makulong. Tama! May makukulong. Lalong-lalo na pag wala na kayo riyan. Pagka ang agila na ng Mindanao ang nahandyan sa Malacanang, tama ang sinabi mo, kailangan may managot at may makulong. Mangyayari ang wish mo, Claire Castro. Dahil sa panahon ninyo, mahirap magpakulong sa panahon ninyo. Mahirap sa panahon nyo ang legasiya nyo. Dahil unang-una, protektado ang ulo. Yung malalaking big fish, protektado ng legasiya ninyo. Mga kababayan, hindi po ba? Protektado. Paano man hindi magiging protektado ang legasiya nila? Lalong-lalo sa issue ng korupsyon. Kontrolado mo yata lahat. Pati yata ombudsman, DOJ, NBI, PNP, AFP, at lahat po halos ng sangay ng gobyerno. Kontrolado yata ng male-maletang pera ng taong bayan. Hindi po ba, mga kababayan? At yan po ang major na binanggit niya. Sa dami raw po ng nagawa ni Bonget na tinatawag na Bangag, ay nagbigay po siya ng example ng legasiya. Yung pagtugon sa crisis at itong legasiya na kauna-unahan sa history daw po, sa history ng Pilipinas, na merong Pangulo na nagbunyag ng korupsyon sa bansa at pananagutin at ikukulong nila. Di umano, mga kababayan. Ibang klase po. Kaya nga po sinasabi rin mismo niya na hindi na raw po natutulog sa pagtatrabaho ang napakarami sa kanila. Hindi natutulog dahil po yata karamihan ay bangag. Di umano. Kaya wala nang tulugan. Yan po mga kababayan, at kayo po ba'y naniniwala sa napakaraming legasiya na iiwan at kailangan ipagpatuloy pa nila? Kailangan daw po hindi maputol ang ginagawang napakaganda sa ating mga Pilipino at sa ating bansa ng kanilang legasiya. Mga kababayan, ang legasiya nila ay magparami ng maleta. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan, at tayo po ay talagang minalas. Daig pa natin ang nasunugan pagka ganitong legasiya lang ang ipagmamalaki sa iyo. Daig mo pang nananakawan at nasunugan at patuloy ka pang ninanakawan.
di umano. Nasunugan ka na, dire-diretso pa pagnanakaw sa'yo. At sasabihin pa, yun ang kanilang legasiya. Unbelievable. Hindi pa kayo pagtatamaan. Hindi pa kayo pagtatamaan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers sa patuloy na susubscribe. At ganoon din po sa ating mga kababayan na nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jim Aris ng United Arab Emirates, Kingston ng Hong Kong, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Mila Yi at Jesus Valdepena, at Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona at ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan, at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dalangin at dasal po natin, tuloy-tuloy lang po na ang ating buong sambahanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganon din po ang dating Pangulo at ang ating po mga soldiers at ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Thank you po at maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. God bless po sa inyo lahat at ingat-ingat po tayo. Tiis-tiis po. Bye-bye.